Island, mga Paraguay, madlang people. Tonight, pag-uusapan lang namin ang aming mga kanya-kanyang experience dun sa aming ginawang ride from dito sa place namin, papuntang Bulango Island. Kailan ba nag-start? Friday lang. Friday lang din araw mga pare ko, maglang people. Nag-start kami ng aming ride papuntang Bulango Island via Manipis, Talisay, Fisilex, tapos Lapu-Lapu. Ngayon, nakasama namin sa ride, as usual, Pare Charlie, the Lily Boy, Pajam all the way, at of course, yung aming guest, ng pista, Gerardo, paring Gerard. And guys, Ano nga ba? Libusada, no? legit na si Buano. Legit si Buano. Kaya si Buano. the best. Ayun, yun lang naman. Nagawa lang tayo ng short video para lang sa mga reaction namin sa aming Experience. long ride. Multi-ride na rin. Experience namin, aming kanya-kanya experience base sa aming pag-ride ng last kagabi, no? Last 4 hours. Kanina, madaling araw na eh. Usapan lang ito, parang kwentuhan lang. Experience and Yun, bago namin ituloy mga pare ko, nagpapasalamat din kami sa, of course, Panginoon at na naging successful yung ride namin at wala namang naging aberya. Thank you, Lord. Nabigyan mo kami ulit ng opportunity na maikot namin yung Bulango Island. At salamat din sa aming mga kanya-kanyang pamilya at pinayagan kami na once more na umikot sa gusto namin ikutan. Yun, salamat sa aming mga pamilya. Of course, sa Panginoon. So, umpisa natin yung ating mga reaction natin sa ride natin, kung ano ba naging experience natin. Of course, ang alam ko, overall, ang experience masaya. Pero mas masarap yung pakinggan natin individually kung ano talaga yung impression nila sa island, yung experience na nadadaanan, yun. Yun, kaya umpisa natin kay Parin Jay. Ayun, simula. Ayun na nga. Ayun, from start dito sa kumbaga, pasalamat tayo parati kay Paring Cool na nag-invite tayo at nakakasama tayo sa ride. More on exploring tayo dito sa Cebu. And ang maganda nga nun kay Paring Cool, parang pag sinabi niya, hindi pa rin niya napupuntahan o yung ibang as Philippine Island Blooper na yung mga pwede natin puntahan sila, pinupuntahan namin kaya dito sa maliit sa Cebu. After niyang malibot, una yung Sibulog and mga karatig isla, ayun, pinuntahan namin yung Bulango. And yung dinaanan naming daan para marating papunta ron, dumaan kami sa Manipis. Yun, pababa ng Talisay. Yun. O kung saan man yung Manipis Manipis Road? So far yung Manipis dito sa Cebu, yun yung pinakang banayad na ahon pagtatawid ka ng kabilang part ng Cebu. City, papunta kang city kasi ang Balaban dito sa kabila. Kung tawagin dito sa kabila dito, from south ba, north? Hindi ko na sabi. Actually, ano ba yun? Hindi, dito. Balaban. South sa'yo. Dito. North na daw. Kumbaga, ang pinakang challenge para sa akin is magandang experience yung mga ahon dito. Pero yung Manipis so far, yun pa yung pinakang mababang daanan para makatawid ka papuntang Cebu. Kaya sa city. And yun, ang tawag dito, masaya and talagang yun yung sinasabi ng mga local dito na pag dumaan ka ron, yun yung nakakatakot kasi maraming
maraming Buhay dyan. buwis buhay, saka pagkaumulan o landslide na medyo delikadong daan. Pero pag nandito ka na yung man-made forest, yung nasa taas, tapos although yung medyo pababa na maraming nakakatakot na makikita mo na pwedeng may mga landslide. Pero ganda ng ang ganda nung view sa taas papunta ng Cebu. And yun na, pagdating sa city, same as parang Manila, yung structure ng mga building, and along the way then Traffic na rin. yun, traffic na rin. And pagdating sa seawall, may difference. Kakaiba rito sa Cebu, maganda, malinis, and ibang klase yung pag-design niya nung Yung seaside ng Cebu. seaside. Makikita mo talaga yung alon na pupunta ng smooth. Wala yung harang na biglang mataas na. Makikita mo rin dito sa Coyote doon, parang pollution doon, pwede ka maligo. Malinis at Malinis. walang amoy. Parang talagang Abangan yung mga paligid sa video. Yun yung Saan naman? Sa Sisilex. Yun, Sisilex. First time mo ba kayo? Nung last time na pumunta ako, nagpaiwan, hindi ako nakaakyat doon kasi nga, ang cut-off pala talaga nila is 3:30. At dumating ako ng cordon, hanggang doon lang ako sa baba. Ayan, sa kalaman ng karamihan, meron palang cut-off time yan sa Sisilex. Sa yung pedestrian lane at saka yung sa cycles. Bike lane. Bike lane, may cut-off dyan. Everyday yun, everyday hanggang Sunday. Pwede sa mga joggers yung bike. Yun. Bike lane, pedestrian, sa joggers. Ayos ba yung experience sa Sisilex? Ganda nung maganda. Although yung may konting hihingalan ka rin na konting ahon, bakit ng Sisilex Kasi Kasi may mataas din na ahon kasi may slope sa gitna. Yung kailangan ng barko kasi mas mataas yun. Puwing ka rin. At pag nandun ka na sa taas, kung may phobia ka sa height, huwag kang titingin sa right side mo o as in Huwag kang tutungaw. sobrang lalim at taas. And doon nakaramdam ako although hapon na tayo noon, then late na tayo nakapag-lunch. Nung pagbaba natin ng tulay, ang haba pa pala nun. Sabi ko, akala ko pagbaba mo ng tulay, Yun na yun. yun na. Sobrang haba pa pala nung, parang siguro mga 7 kilometers pa yung Kasi yung babaybayin mo. yung tulay mismo parang wala pang 2 kilometers Yung land. Kasi na-reclaim din yung dinadaanan nila. Yung part ng Sisilex, land din yun. Parang na-reclaim lang. Tinampakan para magkaroon ng daan papuntang Cordoba. Yung Sisilex nga pala pare ko, ano ibig sabihin yan? Cordoba, Cebu Link Expressway. Yun yung bagong nakalig sa Lapu-Lapu. Actually, meron dalawang old na access dyan papunta Lapu-Lapu. Sige pa rin, ituloy mo. Ulango po. Sorry. Sa Ulango. Hindi, yung sa Sisilex pa, yung experience na parang pag dumadaan ka na sakto lang yung bisikleta mo, na sobrang haba at mainit. Doon ako nalaspag Talagang parang hindi mo pwedeng i-move na. I-relax. Nandun ka sa sobrang haba, nakapokus ka rin sa manibela mo kasi pwedeng tumama ka sa grill nung Guardrail. Nakatao din, baka mahulog. Oo. Hindi naman kasi. Hindi naman, kaya lang kumbaga, pa rin hindi ka relax, talagang kailangan nakapokus ka rin sa pagbabike mo. Ganun kahaba, tapos wala kang masisilungan doon pag inabot ka ng init ng araw. Kaya mas na-appreciate ko nung pagbalik. Yun na yun. And kasi yun siguro yung first daan doon, parang naghahalo pa yung excitement sa kung ano kaya feelings. Maging feelings ko kung nasabot ka ng yung bridge. And then, sa Ulango naman. Ayun, another experience, first time din natin makapunta ron sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Wala ko rin.
Actually, marami kaming dinaanan mga parikoy na tourist spot. So, Orlando na kami. So, pinuntahan nga namin yung maraming spot doon sa Orlando tourist spot. Yun, pagdating naman sa Ulango, nagustuhan ko rin yung ano, although shoutout nga pala kay Jack yung kasama natin. Ayun, may police nga pala. Police. So, May kasama tayong police. yung mga pamangkin, sa pinsan. Pamangkin mo sa pinsan. Mga maro kasi mga dyan, maro nanay ko eh. Kumbaga, si paring Charlie na yung magkikwento yung experience sa bangka. Okay naman, bilis lang ng travel time eh. Saka mura lang siya. Parang 10 piso sa bike and 30 pesos sa tao. Yun ang... baka lang mga parikoy ang sasakyan from Lapu-Lapu to Ulango Island. I'm not sure ano yung kung gasto? saan barangay yun. Ano yung lugar? Sa Lapu-Lapu, anong barangay yun? Yung gasto, ano? Dadaan kayo actually ng Mactan Newtown. Sa likod doon, so dire-diretso lang. Ano doon yung port na Ulango. Papuntang Ulango. Tapos, may mga bangka doon na maliliit lang din. Siguro mga 100 ang capacity, no? Ulango, no? Nakaka-nervous din yung sabay pala doon. Ewan ko na, first time ko. Ganun ko yung matagal ko sa mahina. Gumagano na rin eh. Yun ang experience, no? Si parang Charlie, akala ko nagbibiro siya doon sa experience niya sa loob. Yung First parang time first pala. time niya, and nabahala rin siya doon sa lakas ng halo. Inaano ko sa video eh, nagpalakas loob lang ako. Yun nga mga pare ko eh. Nagkataon na nung sumakay kami ng bangka papuntang Ulango Island. Although wala namang bagyo. Wala namang, may LP ba nun? Wala. Medyo malakas lang yung hangin. Kaya nag-create siya ng alon. So kung talagang ramdam na ramdam mo yung galit ng dagat, kung ibayo kami noong wave, talaga namang ang bangka eh, parang ayaw na bumalik sa kabilang side. Eh. Yung lahat ng way natin, basa ng alat. Oo. Pero pag bumaba mo naman sa, doon sa pinaka-port sa Ulango, mamangha ka naman sa makikita mo. Makita mo yung mga baka maliit doon, mga ganda ng mga pitulak, colorful, tapos ang karsada, wala kang makikita ang kalat, ang ganda talaga. Pagandang bansa talaga, no? Parang magandang ehemplo sa Saka yung tubig, yung dagat, talaga napakalinis. Malinis. Wala basura, wala... Nakakahanga The best siya. talaga, guys. Kahit maliit na isla, kung gano'n naman makikita mong lugar, maganda. Ibig sabihin, kumbaga yung mga namamahala at mga residente ron, oriented doon sa kalinisan. Mamangha ka talaga sa linis talaga. Hindi actually kasi kaya yung mga island maganda rin siya tingnan. Maganda rin talaga. Una-una kasi makukontrol yung population. Makukontrol. At the same time, kaya maganda yung kanilang daanan dahil walang malalaking truck na dumadaan. Kaya siguro yung mga ginagawang daanan doon, for life na iba doon kasi kung dumadaan, bisikleta na sa kanila. Yung kanila namang bangka, halos uniform yung kulay, at saka wala kang makikita ng lumang bangka. Talagang building, yung bangka nila. Alam mo ba, bago Walang lang. luma, walang luma. Tourism yata sa... Oo, kasi... Pag magbansa, master eh. yung island kasi talagang pinopromote nila tourism eh. Oo. So kumikita yung island, hindi lang doon sa kanilang produkto na kung saan lang sabi nga nila yung Orlando is parang capital seaport of Cebu. Oo, grabe si Na Poch. shell, oo. Shell. Oo. Doon mo makikita yung maraming Saan ako nagkamali? Sinakay sa tricycle eh, nung galing sa dagat, sinakay sa tricycle dami. So yun, ay parang beach and overall na experience. Yung Orlando din, Orlando muna tayo. sa dami nating napupuntahang mga di ba? Isa sa maganda oriented, hindi ka mawo-worry na tuluyan nating resort o mag-iwan ka ng mga gamit, kumbaga meron tayong privacy na pag iniwan mo yung mga gamit mo, parang mag-aalala ka na mawawala o ano. Wala kang peace of mind. Saka makakakita ka pa rin ng mga nakalagay doon na ingat dun sa
sa lugar pa rin. Ang tingin mo naman kasi talaga yung mga kailandan kanilang pinakikitaan talaga yung tourism. Talagang mas ini-impose nila yung safety sa mga Safety, bisita. yes. Kasi otherwise, pag hindi marami incident na hawa, mayroong incident inaaway ng mga bisita, siyempre, marami nakakapunta. So, minimake sure nila na ang security dyan sa area nila is sound and safe and sound. Isa sa Kasi babalik-balik ka di ba? Not only sa mga locals, but also inaano na sa mga foreign individuals. Yun na, pumunta tayo ng nakabike doon, nakita ko rin doon na pag pumunta kang gusto mong mag-bike doon, may rental bike. Kasi sa sobrang liit lang ng isla, Pwede ikutin. yun, advisable na i-bike mo na lang. Kumbaga, mas kita mo 360 pag nakabike ka eh. And hindi ka naman nagmamadali. Yung mga tourist spot nila, kompleto, may assistant, may orientation na nangyayari. Kumbaga, may sistema. Lahat maayos. Yun yung napansin ko rin dun sa Ulango. Napatunayan natin yan doon sa tourist spot nila, doon sa Wild Sanctuary. Bird Sanctuary. Wild Bird Sanctuary. Pumunta sana tayo dun sa Marine, kaya lang nawala kayo, nandun na kami. And Actually, mga parang ko, maglang people, yung Ulang Island pala is composed of 8 barangays. So wala siyang town talaga. So under siya ng Lapu-Lapu City. Barangay siya ng Lapu-Lapu City. And then, yun na nga, kasi kami, mga parang ko, pagka pumunta kami sa mga island, yung bisita ng group kami, yun lang, namin na, hindi kami nagre-research talaga kung ano yung mayroon. Hindi namin nare-research ko ilang barangay. On the spot po sa amin. Doon namin hinahatid sa inyo yung kung ano yung wala pang nag-again sa experience namin. kumbaga sarili. Kasi pagka nire-research namin yan, nawawala yung excitement eh. Ayaw ko din yung gano'n na mabasahin yung history nung sa island. Parang hindi na excited. Gusto mong i-discover na lang kung ano yung mayroon. Hindi kami katulad ng iba na pag bumisita, nagre-research, tapos ihatid mo agad sa inyo. Ipapakita sa amin, first-hand experience, first-hand, yung on the spot na tinatanong namin sa mga lokal doon, kung anong meron dito sa island na ito. So yun, maraming tourist spot doon sa Ulango. Meron silang yung pinuntahan niya namin na sanctuary, yung bird. Wild Bird Sanctuary. Migratory birds na. Yung sabi nga doon sa mga nagmamanis, migratory bird lahat yan. Iba't ibang klaseng bird na nagagaling pa sa ibang bansa like Canada, Australia, Alaska. Yung mga pari ko, ilang miles yung nilalakpay ng mga ibon na yan. Dumaan naman din sa atin, hindi sila pwedeng tumagal din. Talaga may ano sila may time na dumadaan. Ang sabi nung caretaker doon, depende sa panahon pala sa weather. Kaya sila nagmamigrate. Palipat-lipat sila ng pag malamig sa Alaska, sila rin, mamatay sila rin. Tapos dito sa atin, hindi daw ito yung breeding ground nila. Talagang dumadaan sila para kumain lang din sa parang stopover lang din. Babalik pa rin sila doon kung saan yung ibon na yun. Talaga sila origin. Yung natural habitat nila. Saan sila saan sila talaga doon sila bumabalik ulit. Kapit bahay lang. Kumalis lang sila doon kung merong hindi kaya ayos sa kanilang klima. Ikot sila. Ang galing, ang ganda. Kaya pala ang Ulango Islands is dinadaanan ng mga bird na yun because of yung Ulango Island, napaka-laki, napaka-wide yung kanyang area na hindi masyadong submerged ng seawater. Ang level lang ito kundi lang, kaya yung mga ibon nakakapaglakad at nakakain nila yung mga shells sa mga... Di ba? Nakikita natin. Sa likod doon, di ba, nasaksiyan natin yung sa ibon na malaki na nasaksiyan natin na meron na telescope po sana. Hindi naman ikaw, nililipad eh. Gagalit nga pala. Gagalit. Laki no, bait pa.
Sa kayang... Talaga sa alaga nila yun. Ano Pero na? wala naman tayo. Marami sa PCC. Sa PCC, dahil baka rin ito, kapinang-isda. Isda pinakain dun. Ayan, merong telescopic dun, saka maganda yung view deck nila. Sila sa halos gitna dun sa area na kung saan yung mga ibon ni Malayang nakakakain dun sa area. And ang mga pumupunta ron hindi lang local. Oo. Foreigner. Actually, nasabayan natin yung mga Chinese people, no? Oh, marami Chinese ba yan? Tinanong ko yun, ano eh, kung taga sa Korea. sa sila eh, taga ano lang sila, Taiwanese. Taiwanese. Iba mo puti. Lokal. Pati yung tuhod nila, puti eh. Tapos, isa pang highlights na napuntahan namin doon. Of course, sabi nga nila na napakarami ng shield. So yun din, isang in-express namin kung paano, kung ano yung lasa ng Kinain natin, yung Saan? Yun naman na pare ko, yung saan naman na na-experience namin dito sa Bantayan Island, iba rito sa Olangbo, no? Oo. Doon sa Bantayan Island, nakabili kami yung nilalako lang nung luto na. Malalaki yung shell, pero ang laman, napakaliit lang. Dito naman sa Olanggo, maliit yung shell, pero ang tatapa mo, talagang... Kahuhuli pati. Oo. Sabi ko nga, kung nakukultured na itong mga ito, hindi pa rin pala wild pa rin sa ilalim ng dagat. Pinaano na lang, dinadive. Kaya nakita natin nung after natin makakain. At Yun. sako-sako. Yung may dumating na mga divers na may dalang sako-sakong salmon. Tsaka iba't ibang klaseng shell, kung nakita natin. So ayun, ang sarap. Simple lang din ang luto. Talagang pag pinag-park na mo ng sukang... Pinakulo lang yata yun Oo, eh. sukang Doon sa may gustong gawin, yun from Cebu, mas madali na eh. Cebu City. Pupunta na lang kayo sa Lapu-Lapu, then tatawid kayo papuntang Olanggo. Sa Cebu, marami pang dapat na-explore dito. Marami pa tayong pwedeng puntahan. Hindi ba natin lahat mas may south pa tayo. Alam mo, masingit. Ayun, si Paring Charlie. Experience. Overall na lang siguro. Magbalitaktakan na lang tayo. Isang karanasan talagang hindi malilimutan at masayang karanasan itong nangyayari sa amin sa pag-ikot namin sa Olanggo. Oo, nasaksihan namin yung first time makasilip ng almata. Telescope. Para makita yung mga migratory bird doon. Ang ganda. Maraming ibon na iba-iba na nanggagaling sa iba't ibang bansa. At saka yung lugar na yun, yung karsada ron, puro espalto. Makikita mo yung mga kasulok-sulukan doon. Ang ganda ng karsada. Tapos pag malapit ka na doon sa may sakayan ang ganda ng mga bangka, yung karsada, malinis. Walang makikita doon talaga. Kaya saludo ko sa mga official doon. Naka-uniform yung bangka nila. Ang ganda. Walang mulok. Ang ganda. Parang Gerard. Ay, ano nga pala ba? Ayan, sama mo yan. Sa sarili mong Sarili mong bayan na Bayan. dito, pinanganak sa Cebu. So, salamat talaga ako kay Baring ko na nakasama ako. Thank you. The best. It's our honor na nakasama ka rin namin. Oo, iba talaga mo talaga Kasi sa experience nila yung lugar mo. Trade si Gerard. Punta kami sa kanila. Kaya tuloy mo na. Talaga yung unang-una, yung mga gulay dito, Master. Oo. Dahil sigahan natin sa may... Yung seeds. Kahit magdamag pa yung gulay sa kalsada, walang gagalaw. Sa ulang mo naman ay talaga namang yung sa amin, nasa sarapan ako kasi sariwa talaga. Lami. First time ko talaga pumunta doon. Kahit taga-Rete yan sa Cebu. Kahit nag-best na siya, Cordoba. Ayun si Gerard Tagal yan, Cordoba. Hindi, actually hindi siya Cordoba. Ronda talaga, Chelsea Dito lang kami nakakuha ng yung bahay sa Cordoba. Ganda yung kanilang place. Ay, salamat nga pala sa gabi at nakatulog kami ng mga Thank you sa pamilya ni Parang Gerard. Experience kami sa napakasarap na
dinner, at breakfast. Solid overload. Ano ba si Papa Charlie nag-only wine? Oo nga. First time yung Papa Charlie na ano Uminom ng uminom ng wine. Napaka-klase. Hindi natin ma-experience kung parang whiskey o brandy. Actually, hindi ako masyado na-joke kasi nga medyo halos alaw-araw na nag-inom. Isang jatak marami lang yung ganyan. Masarap. Kaya lang hindi ako masyado nag-ano dahil dami ko nang nainom. Nangakayanin pa rin yung pagod namin. Hindi kasi pag Kaya mga master, mas pag-try yung Cebu, kontakin nyo lang kami pare ko. Oh, yan. Welcome na welcome kayo sa amin. Gagawin namin lahat sa inyo. yun. Kung sabi ni Gerard, yung may gusto ng ano, kumbaga pagdating naman sa place, meron na dito. Meron tayo. Sa Agon Gaya, dito sa Resto Bar. Marami siyang mga And yun sa bike touring, pagdating sa sasakyan, kung gusto nilang bailan, pwede na. Yung nga pala, mga guys, yung mga sa Manila, gusto mo mag-mamasal ng Cebu, mag-tour dito, pwede punta kayo si Master Gira. Kasi meron siya, Bailan. meron siya van, or hire, o pwede siya pumunta. At mas maganda yung pag nag-hire kayo ng van, at pumunta kayo ng Cebu, yung taga Cebu na rin. Para mas kabisado. Kabisado niya. Yun. Tama pala yung mga taga-Maynila na gusto pumunta yung Cebu. Not only in Cebu. Sa Cebu, pero pinaka-jump off lang Cebu, marami ka man pwede punta ng mga island. Dami. Bantayan Island, Olango, may Camotes pa tayo, susunod kayo sa kung God's will, Mayroon pang Uslob sa ano, Butanding. Will Wasser, ano ba na? Butanding sa Uslob. So yun, pwede nyo kontakin si Paring Gerard, ilalagay na namin yung link, yung kanyang telephone number, kung ano, kaya yung kanyang contact para pwede nyo kontakin pagka pumunta kayo ng Cebu. Tapos yung mag-rent ng van, meron siyang van na pinapa-hire. Ayos, so yun na nga, medyo napakasay experience yun sa aming mga bike riders, bike parking. So yung napuntahan din namin place doon sa aming natulugan na resort, maganda rin, napakatahimik. Hindi nga lang siya masyadong maganda yung beach kasi nung dumating kami laging low tide. Ang high tide nagkatama high tide, midnight, so hindi kami makakapag-swimming. Nakapag-swimming din kami ng morning kasi medyo malayo at maputik. Pero malinaw naman ang tubig. Marami lang sa nag-enjoy naman tayo dahil nakapaglakoy-lakoy. Yung pangalan ng resort, Pagutlan. Pakita ka sa ano. O siya daw kaya pala sa may-ari ng Pagutlan. 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 Shout out sa iyo, may-ari ng Pagutlan. Salamat sa pagpasting nyo sa inyo, sa amin. Mura lang, kanina lang doon. Ang entrance is 100, tapos kung magtayo ka ng tent, 100 din. So 200 lang. Tsaka may mga lokal na pala doon na nangunguha ng mga chef doon. Kung hindi mo na kailangan lumayo, Ino-order lang nila sa pulang halaga. Matikman yung mga fresh na ano, chef. Ayun nga mga panoy. Mga panoy, hindi na kami namaliki doon kasi nung umaga may pupunta ng nagbibinta ng share. In-offer sa mga guests doon. So kami naman nakabili kami ng sakang din at talaba, sabi na wild talaba eh. May wild din pala. Pero mas maganda yun dahil madaling kunin yung yung naman niya. Tapos isang official na talaga yung lang, kinikilaw lang, hindi daw niluluto yun. So, masarap din, masarap. Masarap din yung namin yung breakfast na doon sa area na yun. So, ayun, pagkatapos namin pumunta ng wild, birds, yung migratory birds, pumunta naman kami doon sa bintahan naman saan, kung saan kami doon nag-lunch. Late lunch. So, after nag-lunch kami, wala, may punta kami ng konti, pauwi na, no? Hindi, sa tayo nito ay. From Olango kasi may time pa kami dumating kami sa Olango mga 3:30 no? Sa port na Olaco. Alas 5. Alas 5, so
Dumaan mo na kami sa Tama, 4:30. Lapu-Lapu Shrine. Nakaabot pa tayo eh. dumaan kami doon sa Lapu-Lapu Shrine kung saan naglaban si Magellan at si Lapu-Lapu. Ayun, yung ano ko, Istorya. Ni Lapu-Lapu si Magellan. Yung ano ko ron, parang di ba pag sinabi mo yung ano, history yan eh. Bukid Magellan? Oo, history. Nag-aral ka, yung ano ko lang, self na, syempre, sa sobrang tagal dun, sa libro, may sarili kang ano eh, anong tawag dito? Ipipigure out mo kung ano yung nangyari nun dati, na parang sinabi, napatay ni Lapu-Lapu si Magellan, sa anong paraan, ano, parang feeling ko nun silang dalawa lang yung nagtatagi sa ng, ano nun eh. Kasi sa libro, hindi sinabi kung paano napatay si Magellan. Parang yung walang ganun eh. Oo. Basta namatay. Pero yung actually hindi doon na isulat ata. Nabigyan ng justice nung ano, nung pinaka-tour. Oo, yung assistant na kinekwento nila yung nangyari. Oo, na may almost 1,000 na kawal pala si Lapu-Lapu. Kaya pala talo si Magellan because of during the time din pala na dumakong si Magellan doon at least low tide. Low tide. So malayo yung dalang Pasigan. So naglakad pa sila or lumangoy pa sila papunta ng Pasigan. Maputi. At nakasunod sila ng kanilang Palasan. alasan. Bigat. Oo, At saka kasi made of ano yun, steel or ano ba yun, sabi nyo mabigat, pagod na. At saka yung kawal nila, pula, para sa kawal ni... According doon sa mga 60 lang daw, nakadala ni Magellan. Bumaba sila doon sa area. At ito naman sila pula po, meron pala siyang natauhan na nilid niya, siya ang leader na 1,000 pala na higit. That's according to siya. Gusto na si Magellan doon. Oo, kaya may pinatalo pala. No mas, talaga konti eh. Saka si Magellan, pagod na yun, hindi na masyadong malakas sa... although may dalang paputok yung mga Kastila. Canyon down, malayo. At meron din silang baril, kasi yung baril ng araw, tika-tika din yun, hindi siya susukan. Kaya hindi, isang putok lang, hindi na ulit makakaulit. So, natalo sila, so napatay, kasama pala napatay si Magellan. Malakas sila Lapu-Lapu kaya kasi alam ko naman talaga nung araw hinihilang ka kasi nila pag malakas ka. Panuntunan dati. Panuntunan tayo yun. Meron kasi ganyang palakasan talaga. Gagawin kang leader pag malakas ka. So, yun ang nangyari nun. Natalo talaga ni Magellan. Natalo ni Lapu-Lapu si Magellan. Maganda yung Magellan Shrine din. Maayos. Malinis. Sabi nga ito, pwedeng ma'am. Sa siya. Magkape. siya. Hindi sa mata. Yun na. Kasi libre yan. Yeah, balikan natin yung Olango pala. Yung Olango natin nasa lubong ng Paul talaga po. Wala. Meron isa. Wala siya. Wala sila. Hindi, kahit yung nagdi-deliver. Maliit lang na. Sa Pira. Tricycle. Tricycle kami sa Taiwan. Yes, tali pala to. Ang Olango Island hindi pa masyadong developed in terms of yung nakita mo naman sa kabuhayan nila. Unlike doon sa Pantayan, makikita mo yung kanilang makikita mo kanilang parang kasi mas insulit kung ano pa mga ng tao doon. Makikita mo na medyo angat sila sa buhay dahil na yung kanilang mga tirahan doon ang naganda sa Pantayan Island. Pero yung transportation nila, ano lang, ang bilis ng pacing. Dito naman sa Olango, medyo, ayun na, baka hindi lang sila tayo ng malaking magandang bahay doon. Baka bawal din siguro. Bawal sa atin. Pero yung nakikita lang namin na medyo hindi ganun kaangat ng mga tao doon. Bis lang yun doon sa nakikita namin. Hindi natin alam. Baga, makabakasyon Pero in short, talagang sila doon, maayos sa kanilang pamumuhay. Mukhang wala naman siguro masyadong training doon. Kasi May sila lang. Alam mo, tahimik. Wala kang meeting sila eh.
Lapu-Lapu. So walang problema pala. Kasi mura lang pamasahe. Ang problema lang doon, pagka nagkaroon ng bagyo, siyempre hindi Walang Yun na. Yun. And then pagkatapos namin sa Lapu-Lapu Shrine, dumiretso kami sa bahay nila ni Master Gerard sa village ng anong village sa inyo? Alegria. Alegria village. So, Mismo Alegria yun, lugar. dumiretso lang pagkatapos kinabukasan, breakfast, tapo na, pumunta na kami sa kanilang Balik na, bayan sa Senate. seaside. Iwok, ganda. Ganda din, malinis. Dinidibirap pa rin ano. Oo, sabi ko yan. Pero ayun, ang ganda na yan. Ganda lalo yan. Ganda na yan. Baka balik natin kung hindi pa natin makakatang ulit. Makikita nyo, maganda. Maganda na yan. Di nakuha mo na. Oo, Dating mga gadget eh. pagkatapos, ayun, makatuloy kami ng CC-Lix. Kabilang side naman. So, mas maganda-ganda yung kabilang side pala pagka dinaanan mo. No? Kasi naman, pising ka sa main Cebu ay main Cebu mismo. Pising ka kaya marami kayo mas nakikita. Pag papunta ka sa Lapu-Lapu, kung hindi na makikita mo, hindi masyado. Oo, hindi. Kasi harap ka doon eh. Harap ka doon. Ganda. So, yun, napakaswerte namin mga pare, na-bless kami ng Panginoon dahil hindi naman lahat ng bikers nakapunta doon. Maraming gusto Nangangarap. dyan. Nangangarap din. So, Parang siya lang yung tulay na merong separate na daanan. Oo. Safe na safe yung mga magbibisikleta ron. mahaba kasi mahaba. Nakahiwalay talaga sa So, kalsada. ayun, yung ibang mga bikers dyan na gustong pumunta nga ng Cebu at gusto i-bike dyan si CC-Lix, alam tayo yun, pwede nyo Open na po yun. Yung ano pa. April 20 pa pinaksan niya sa public. Ilang taon na, oh. Pwede nyo napuntahan. So, overall, thank you. Ayun, Thank salamat. you sa mga... Hindi, wait. Meron pa. Meron pa. Pinali natin yung from Cebu City to Ayun, Bulacan. ano pa pala, Ayun, pag-uwi namin. Yun yung pinaka- Kasi, Wala. Pag-uwi. pagpunta namin doon, dito kami, malipis kami pabalik via Trans-Central Highway. So yun yung madugo na talaga naman pinaghirapan kami ng gusto. Buti lang, gabi namin tinira kasi otherwise yung araw yun. Ako, grabe hirap yun. Kasi medyo marami kaming tulak doon kasi pagod na hindi na rin kayang patakin. Pagod na. From Cebu City hanggang dito sa Balamban is 50 kilometers lang 50 yun. kilometers lang yun. Pero ilang oras natin binuno. Dumating tayo dito, alas 4 na lang. Alas 3:30. Ng umaga, madaling araw. So, yun nga kasi madalas ang pahinga namin dahil napaka-taray at pagod na at malamig. And ano naman, yung along the way lahat, overall, mga tao, then yung security, kompleto yun sa PCH, hindi siya nakakatakot. Although bundok na, ano siya, Oo, marami na rin kasi nakatira yun dyan sa area na yan at may Masaya. pulis naman, bawa pumasok may pulis na makikita. halos ano naman yung lugar may mga bahayan na ano gawin. Maraming, actually maraming pang-gising nung dumaan tayo, may Oo, nakikita tayo. Mga kabataan. May mga kabataan doon sa tambayan doon sa ano, mga motorist, mga motor. Gas. May gas, so, pwede hindi naman nakakatakot kaya pag motor ka, magbisikleta sa area. Ang kalaban ko lang doon, mga aso. Ano lang ng lugaw, ng tubig na tumba. Pero also, yung ride natin, yun yung pinakang mabigat sa'yo. Dahil, so far, yung mahirap. Oo, hirap. This is, May packing. mas mahaba yung Kahit paahon, kahit palusong, mahirap din. medyo nahirapan din ako sa nagkami dito sa San Mateo, yung ano? Malasya. Malasya doon. Ano naman yung maiksi lang, tapos araw naman yun. Ay nakuti kami doon hanggang gabi. Pero itong TCH na yan, Madaling araw tayo. nabudol tayo kasi hindi ko kalahin na pabalik. Mas matindi pala. Hindi mo langis talaga. Yung papunta doon, kung galing ka dito at papunta na city, okay lang. Sasalubong mo sa'yo yung isang kaawa na naman hindi, no? Yung doon sa may zinc. Tapos Pero doon sa pagbaliktaran mo, ang dami, busay pa lang eh. From GY. GY building yun. Mall yun doon, GY building. Yun na. From Lahong, akit ka hanggang Busay,
Grabe. Grabe, nag-aas. Taas talaga. Eh, ito nga yung aming kasama masokista, medyo nahihirapan din. Pero pagkakit ko hindi naman, nalagyan na tayo inaalaman sila sa mga natin sa pagkakakas. Magbibig talaga. Kasi first time na matindi nga ako. Matindi, no? Bibiro din eh. Pero maganda naman yung pasada. Oo, maganda. Maganda ang pasada, hindi walang masyadong lubak-lubak. Kasi yung mga pare ko, yun naman din TCH, yun ang pinakadaanan ng malaking truck yan. Bawal. 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 Kasi nasa safety. Pati bus, master. Oo, pati pas. Jeep lang. Actually, nung una parang napayagan, pero after yung na-accident yung bus, hindi na pinagawa. Delikado kasi Oo, hindi na biro eh. Taas at saka pagluso naman, masyado. Mas ang advice ko doon, kung gusto nyo talaga mag-bike din sa TCH gabi. Kasi malamig, kaya hindi kayo mahirapan. Kasi at the same time, yung bike nyo, hindi mahirapan din. Hindi masyadong mag-iinit yung preno. Dahil malamig eh. Pero pag-araw nyo hindi na siguro, punta usok ng preno niya. Mas maganda din, doon sila mag-overnight sa taas. So, tapos marami yung camping area. Oo, abutin nila ng umaga para makita yung mga view. Camping. Sayang yun, mamadali na tayo. Ganda talaga ng view. Napapansin nila. Bali, meron pa ito, marami pa, para God's will. Mapupunta. Abangan nyo yan, yung video na yan. Abangan nyo naman tayo ko, yung full video namin sa ride na yan. Alexon. Maglalabas si Pagkapal gawin, parang ginating pa. Maglalabas sila pa ng version ko na Ang video. version niya. Okay. Pare ko. Ano rin lang lahat. Supportahan lang mga pare ko eh. Eh, kami naman Subscribe lang kayo sa channel namin and kung ano naman yung napupuntahan namin, parang kasama na rin kayo. Parang casual bike touring and malay natin, hindi rin naman namin alam na baka ma-invite tayo o ng iba-ibang lugar para ma-feature yung lugar nila. Why not, di ba? Meet and greet dun sa ibang mga bikers. Ayan. alam naman natin, marami na rin mga nagtulog, marami na rin bike. Kaya supportahan natin lahat, mga pare ko eh, wag lang isang grupo. Lahat ng grupo supportahan natin sa mga ginagawa nilang pag-ride. Ang pinaka-benefits din naman yun sa inyo as nanonood. At least nakita niyo yung lugar, hindi kayo nagiging May idea sila. May idea kayo, hindi kayo nagiging walang kaalaman doon sa area na pupunta namin. Meron kayo kunting idea na kami nakapaghatid sa inyo ng idea kung ano yung pamumuhay nyo doon, kung ano yung tsura ng kanilang lugar. Malay lang kung gusto nila mag-bike din. Oo. Kunting ensayo lang naman yun eh. Yung aming video, pwede yung gawing reference guide. Para mapuntahan nyo rin yung mga area na puntahan namin. Masaya guys. Kung saan kami kumakain, saan kami natutulog, pwede yung sundan niya. And pwede na rin kayo magluto kasi kung saan kami abutin. Masarap magluto. Kahit ano naman. Basta masipag na eh. Masipag nagluto. Kahit nasa kasada, Kasi ang dito, labanan na parang experience eh. Kaya nga sinasabi ni Paring Cool nung unang mga ride niya, mga loop nila, puro transient sila, binago ng konti yung may twist yung ride. Alam daw ay magluluto kayo. Hindi naman all the time nagluluto. Pag kami... May time na, may chance. Hindi na masyado nagmamadali. ang parang lahat tayo pagdating sa gusto natin may experience eh. Kaya nga yung iba nagbabayad ng mahal para lang maka-experience. Kumbaga kami naman, sa abot ng aming may experience, hindi naman kami totally pupunta tayo sa mga high-end para lang nandun lang din tayo sa level o masa. Masaya. Bike lang. May napupuntahan tayo yung mga lugar and hindi tayo nag-expect na sasalubungin tayo. Pagka may totally nakakilala, accepted natin yun, na-appreciate namin yun. Thank you nga pala doon sa mga na-meet na rin along the way. Yes, so may Saka nag-greet sa amin along the way. may nakakakilala. Nakakilala sa grupo namin. Salamat. Maraming salamat. Ayos, so abangan ulit nyo yung aming video at saka yung susunod pa naming ride. Mayroon kaming gagawin ulit kapag kapag from Antigoro to Bicol, Naga. Tuloy kami. God's will ulit. Siyempre, hindi natin
Siyempre. Lumaba pa yun. Mm. September 14, ang target niya. 2 weeks from now. Pwede kayong mag-comment and kung along the way, pwede namang meet and greet. Kasi hindi namin, may guarantee na talagang magkikita or what. Depende sa sa availability ng ride, kung anong oras darating. Kasi minsan mahirap din yung naghihintay ka ng matagal tapos wala pa. Pressure sa inyo and pressure din sa amin. Kaya, along the way, kung ano yung madaanan minsan, kung saan tayo matigil, doon na tayo eh. Hindi naman kami namimili ng talagang may target. O Ayos. Ginagawa lang natin mas simple lang. Parang yun yung ginawa namin dun sa ride namin. Takbong pogi, pero medyo nawala ng konti ng pogi sa Pag may mahirap na, pag-bumiwi na. Pero masarap na experience kasi lahat natapos and yun, kinaya naman, intayan. Ano pa rin, masaya. Sobra. Pasalamat tayo kay Gerard na bagong kasama natin. Gerard, pogi, Thank you. Sama tayo dyan. Basta Kung may mga panahon tayo, sama tayo. Ayun, shout out dun sa natin. Shout out yung pala sa lahat ng masukista riders. masukista. Hindi ko na isa-isa yun kasi Marami. Marami. Oo. Of course, sarili lang si Brother Richard, si Brother Richard. Oo. Saka sa mga riders ng Bicol, yung Just Ride, Chill ride. Chill Bikers Club, Oo. ay pa rin doon. Hard Charger is for her. 50 and above, Maharlika. Antipolo Bikers. Shout out sa inyo lahat. Kita-kits tayo ulit. Pauwi na kami bukas. Pauwi na kami bukas. Back to Manila din. So, ayun. Thank you. Shout out po sa lahat nating subscriber dyan na nasa ibang bansa, mga overseas Filipino worker and yung mga mga balikbayan. Minsan baka gusto nyo pumunta ng Cebu or what. Baka gusto nyo ma-experience mag-ride. Pwede natin schedule and pwede namin kayo samahan kung saan nyo gusto. Recommended namin dito ito yung mas alam namin at mas kilala. Alam na nila Paribul yung pwedeng puntahan. Marirecommend na mga lugar na tourist spot dito sa Visayas, especially dito sa Cebu. Yun, shout out nga pala sa Big Place Restaurant. Ayan, Number 8, kung mayroon kayo pala, may mga rooms na pwedeng pagstihan. At kay parang Gerard, na van for hire. Ayan, Bakit na, Baguio, basta sa libo dito sa Pilipinas, pwedeng itakbo yan, Hindi lang dito sa Cebu. By touring package. By touring package. Dahil mo lang dito, 300,000. Meron tayong 300,000 dyan. Very affordable price, hindi masyadong taga. Yung mga senior na. Kasi nung kami nila pa, nagawa na ni Paring Kul yung Manila to Cebu by land na ride. Ngayon, marami nga palang i-upload mga parang yan. Tayo yun, meron kami Manila to Calbayog. Manila to Cebu. Hindi ka pala yun. Manila to Calbayog, Manila to Cebu, Bohol. Ang dami no. Yung aming pang ginawa sa Bataan. Diglos Tapos na Tumay. Tapos Tumay. Ang dami actually, hindi naman. Pero yun, hindi natin i-upload yun. Sana huwag kayong magsawang manood. Kahit kunti lang na parang yun, supportahan na kami. Ilang minuto lang, pwede na sa amin yun. Yes. Tingnan nyo lang yung mga highlights na gusto nyo panoorin. Ayos, thank you. Kita kayo ulit. Maraming salamat. Good night. Sa susunod na ride, abangan nyo. Ayun, thank you. Ayos. Alright. Pagod tayo dahil bukas, alis na tayo. Tayo.